Nahuli ng lente ng mga kamera ang mga tagpong nauwi sa pagkakapas lang ni Ninoy Aquino. At ilan sa mga makasaysayang litratong iyon ay kuha ng photojournalist na si Recto Mersene, isang insider noon sa mga eksenang naganap sa tarmac ng dating Manila International Airport. Mula nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril na pumatay kay Ninoy Aquino, pero sariwa pa rin sa alaala ng periodistang si Recto Mersene ang mga pangyayari. Correspondent siya noon ng Times Journal, isa sa 14 na reporters na nag-aabang sa pagdating ng senador. 1:03 ng hapon, nag-touchdown sa Manila International Airport ang China Airlines Flight CI-811. Nakaporma sila sa may passenger tube kung saan inaasahan dadaan si Ninoy. Ilang minuto nagdaan, walang lumabas na Ninoy. Biglang-bigla, nagkaputukan. Kanya-kanyang dapa, pero si Mersene tumakbo sa bintana at habang nakaupo, iniumang ang kamera sa tarmac. Pak! Ano? Kasi malayo yung sound eh, no? Kaya hindi mo maliwanagan kung talagang gunshot o ano. So nagkatingin na kami. And then, pak! May tatlo sunod-sunod, ano? Yung unang pak, yun ang kay Ninoy Aquino. 25 litrato ang nabuo sa kuha niya sa pagkamatay ni Ninoy. Naipa-develop niya ito at naipamahagi sa kabila ng pagkumpiska ng militar ng kanyang film. Nung dinevelop ko na lamang, saka na lamang kinabukasan na ito pala si Ninoy at ito si Galman, ito yung mga sundalo. Pero, ayan, yung mga bumabanat sa kanya, no? Yung mga bumabanat sa kanya. Tapos, ayun, sinasampan na siya sa van, no? Ang sabi noon ni Ninoy, the Filipinos worth dying for. Sagot ng taong bayan, hindi ka nag-iisa. 20 taon na ang lumipas, wala pa rin hustisya sa pagkamatay niya. Nabubulok sa kulungan ng mga sundalong escort ni Ninoy. Pero ang utak sa asasinasyon, di pa natutukoy at napaparusahan. Sa sitwasyon ngayon ng bansa, nakamit nga ang demokrasya. Tuloy naman ang kahirapan. Dasal ng marami, sana naman di nabaliwala ang kanyang pagkamatay. Jay Ruiz, ABS-CBN News.